Ay mga habits na nakakasira, na nakakapinsala sa utak natin. Pero marami dito po, baka hindi nyo alam. Magugulat kayo dito sa 16. Okay, number 1, alam nyo ba, pag nagtatrabaho kayo sa dilim, may isang pag-aaral, medyo hindi maganda yung function ng brain natin. Kung nagtatrabaho, mas gusto ng utak natin bright lights. Kasi kung madilim, 30% less performance, less memory, less learning ayon sa isang pag-aaral. Kaya mapapansin nyo, parang hirap kayo mag-aral pag madilim. Number 2, pag-expose ka sa maiingay na tunog, loud sounds, headphone, earphone, mas hindi kayo makakaaral. Okay, humihina yung mga process sa brain, yung learning, tsaka isa pa, pag masyadong maingay, yung chronic, ma-expose ka 1 to 2 hours sa train, sa airplane, nakaka-cause din ng heart disease. Nai-stress yung katawan natin pag sobrang lakas. Dapat pag headphone or earphone, hindi mo dapat naririnig ang sound. Number 3, hindi nyo alam to, bawal matulog na nakatalukbong. Diba? Minsan masarap magkumot, diba? Nakatakip. Kaya lang, pag tinakpan mo yung sarili mo, like ganito, baka bumagsak oxygen sa katawan mo. Babagsak oxygen, tataas carbon dioxide, mamamatay yung brain cells. Mamaya magkulang ka ng oxygen. Hindi po maganda yan. Hihina rin yung brain function, lalo na yung mga bata, pag mahilig sa ganyan. Number 3, pag may sakit na, ang payo is magpahinga. Kung may sakit na kayo, pipilitin nyo pa rin mag-aral, magtrabaho, mahihirapan yung katawan. Stress na yung katawan mo sa lagnat, sa sakit, tapos pipilitin mo pa mag-work, medyo mabagal ang performance ng utak natin. Yung learning, hindi papasok, yung trabaho mo, pati yung recall, hindi mo maalala yung ginagawa mo. So, magsasuffer siya. So, mas maganda, pahinga muna para mabilis gumaling. Number 5, pag sa araw, sa umaga, kailangan naaarawan tayo pa konti-konti. We need sunlight kasi yung katawan natin gusto, pag may araw, mas masaya tayo, mas happy. Pag laging madilim, bumababa ang serotonin. Ang serotonin, happy hormone eh. So, pag laging madilim, bababa serotonin, bababa happy hormones, mas nadidepression tao. Kaya maganda na aarawan, morning sun, afternoon sun. Gusto ng brain sa umaga may araw, sa gabi gusto madilim para makakatulog ka. Huwag babalik ta rin. Number 6, bad habit na masama sa utak, hindi nagbe-breakfast. May isang Japanese study with 80,000 people. Yung mga hindi nagbe-breakfast, tumataas blood pressure, mas nai-stroke, at hindi nakakatrabaho ng maganda, gutom. Ang mga students, mababa din grades sa school, gutom din, walang energy. Paano hintayin mo pa yung tanghalian, tapos dadamihan mo kain sa tanghali? So, hindi po maganda. Magloloko din yung blood sugar. Biglang taas o baba. Number 7, bad habit, laging puyat. Okay? Late matulog, laging puyat. Hindi rin maganda sa utak. Nakita nila yung kulang sa tulog, drowsy. Diba? Parang lutang ka. Marami na di-depress. May isang pag-aaral, lumiliit yung isang part ng utak. Yung hippocampus, lumiliit yung size. Pati memory is also bad. Pati pag natutulog tayo, yung mga toxin sa katawan na aalis, nagre-repair yung mga cellula natin, kulang ka sa tulog, hindi maganda ang mood din natin. Simple lang to, kulang sa tubig. Alam nyo ba, pag dehydrated tayo, ma-dehydrate lang tayo, agad-agad babagal yung natin, pag-iisip. Parang hindi tayo makaisip, hindi tayo maka-problem solving, mahina coordination, hindi maka-focus, hindi makaintindi, kulang ka sa tubig. Dehydrated. Tubigan mo lang. Okay na. Damihan mo lang tubig. Number 7, bad habit, walang exercise, laging nakaupo. May isang pag-aaral, I think this is just a small study, yung laging nakaupo, numinipis yung isang area sa brain na connected sa memory. Okay, mas humihina memory natin. At pag di nag-exercise, hindi maganda lahat. Kasi alam nyo naman, pag nag-exercise tayo, ito yung good habit naman. Exercising improves brain circulation, heart circulation. Exercise, bawas ka sa stress.
mas maganda galaw mo, mas happy hormone ka, may endorphin. Kaya pag hindi ka na-exercise, wala lahat yon. Okay? Number 10, magugulat kayo dito. Ito daw, bad for the brain. Lack of stimulating thoughts. Dapat laging may iniisip, laging may ginagawa. Hindi pwede yung boring na paulit-ulit lang yung buhay natin. Di ba? Iibahin mo. Sabi nga na isang neurologist, kaibigan ko si Dr. Epi. Pag nagtutoothbrush ka, wag laging kanang kamay o minsan magtoothbrush ka ng kaliwa. Kasi na-activate mo ibang parts ng brain Hindi sanay. Bukod dito, yung negative thinking, di rin maganda. Ayan, ang dami mong blessings, yung isa lang nakita mong bad, nakafocus ka. So, masamang pag-iisip, walang stimulating thoughts, negatibo ang isip, madidepress, bad for the brain. Okay ba? O ito, mga bata, mahilig, kahit mga babae, multitasking. Nagse-cellphone, nag-aaral, may kinakausap, may ka-chat, sabay-sabay. May music pa, nakikinig pa, hindi kaya. Ang utak natin hindi daw equipped sa multitasking. Mas gusto ng utak natin, isang bagay lang gagawin, pero focus, malalim. Tapos, next switch, iba naman. Hindi pwede sabay-sabay. Pag sinabay mo, ma-stress. Tataas stress hormones, mahina ang learning, hindi ka makamemorize, mababaw lang yung memory, may brain fog ka pa, at scrambled thinking, maghahalo-halo yung inaral mo. Baka iba na masagot mo dahil nga sinabay-sabay mo Maguguluhan yung utak natin. Number 12, bad habits, sobrang asukal, sobrang tamis, donuts, sweets, soft drinks. Alam naman natin, sobrang tamis will cause diabetes. Diabetes, masama sa lahat ng organs. Obesity, tataba ka. Puro sugar ka, wala kang healthy foods. Poor nutrition, sira pa ipin. Bad for the brain also. Siyempre, too much salt, masama. Pag maalat ang kinakain, mas manas. Mas high blood pag salt, di ba? Pampababa ng blood pressure, low salt lang. So, pag tumaas ang blood pressure, mas may stroke. At humihina yung brain function pag tumatanda tayo, pag too much salt. Number 14, chronic stress. Pag lagi kang stress, mataas yung stress hormones, more anxiety, laging ngarag, bagsak ang mood mo, stress ka, more inflammation, namamaga ang puso, namamaga ang brain. Okay, may konting pag-aaral dyan. 15, masama for the brain, air pollution. May isang pag-aaral yung mga nakatira sa malapit sa main road, parang EDSA o big road, yung maraming usok pag 150 meters away ka lang, more asthma, more stroke. Hindi po maganda. Tapos, more brain inflammation, possibly more Alzheimer's. Kasi nga, hindi maganda yung nalalanghap Hindi maganda sa baga. And 16, bawas alak, bawas sigarilyo. Sigarilyo, hindi lang lung cancer ang problema. May brain damage din. Nakita nila sa smoking, poor balance, poor coordination. Sa alcohol, siyempre, nalalasing, nakakasira sa utak, dementia, Alzheimer's, multiple sclerosis, yan. So, ano gagawin natin para healthy ang utak natin? Manage stress, mas matutulog, tamang pagkain, regular check-up, blood pressure, diabetes. Ito, mental health, dapat relax lang. Yan, enjoy lang. Balanced diet. Keep learning. Huwag yung magre-retire agad. Dapat aral lang aral. Good habits. Walang bisyo, pati droga. Ito, tingnan nyo to Ito mga habits, stimulate the brain. Diba sinabi ko? Brain safety. Huwag magpapauntog mag-helmet lagi. Yung boxers. Nakita nyo, pang mga boxer, Muhammad Ali. Diba? Na pa-Parkinson. Sleep habits. Switch routine. Paiba-iba. Para iba-ibang field, aralin mo. Kaya rin, mahilig ka sa cooking. Minsan, iba naman field. Yung malalayong field, aralin mo. Matitrigger yung brain. Be social, kumausap sa mga tao. Manage stress, read books. Digital detox, bawas minsan sa social media para ma-relax. Food for the brain, mani, di ba? Pampatalino. Blueberry, strawberry, pampatalino, broccoli, cauliflower.
makukulay na pagkain, di ba? Ginger, anti-inflammation, an apple a day, keeps the doctor away. Lettuce at iba pang mga nuts at omega-3 fatty acids, di ba? Mga isda, maganda rin niya sa utak eh. Isda, omega-3 fatty acids, that's very good for the brain, maganda sa puso, pampalabnaw ng dugo. Sana po nakatulong tong tips natin para sa 16 habits na hindi nyo alam nakakasira pala sa ating utak. God bless po. Thank you.